"Lola, bakit iba ang amoy mo?" Isang inosenteng tanong ng apo, ngunit sapat para wasakin ang puso ni Aling Lorita, isang 70 anyos na guro sa probinsya ng Laguna. Habang buhay siyang malinis sa katawan, maingat sa kalinisan, ngunit sa isang iglap, para bang kinuwestiyon ang buong pagkatao niya. Mula noon, bihira na siyang lapitan ng kanyang mga apo, at ang kwarto niya, madalas bukas ang bintana para daw pumasok ang sariwang hangin. Ako po si Ia Ernesto Villanueva, isang geriatric specialist na may higit 40 taon nang tumutulong sa mga nakatatanda dito sa Pilipinas. At ngayong araw, sasabihin ko sa inyo ang isang katotohanan na bihirang sabihin ng diretsyo. Madalas, tayo mismong matatanda ay hindi namamalayang may amoy tayo na hindi ka nais-nais sa iba. Hindi ito usapang tsismis. Hindi ito paninira. Ito ay isang realidad na maraming pamilya ang tahimik na pinapasan. At alam mo kung bakit masakit? Dahil bihira nilang sabihin. Tinitiis nila. Pero unti-unti lumalayo sila. Ang mas masakit pa. Hindi mo kasalanan. Hindi ito dahil sa kapabayaan. May siyentipikong paliwanag sa likod nito. At higit sa lahat, may solusyon. Kung ikaw ay isang lolo o lola, isang ina o ama, at nararamdaman mong parang unti-unting lumalayo ang mga tao sa paligid mo, huwag kang mag-alala. Sa video na ito, ibabahagi ko ang pinakaimportanteng sikreto na natuklasan ko mula sa daan-daang pasyente. Isang simpleng gawain sa loob ng 3 minuto bawat araw, na kayang bawasan ng 70% ang amoy na yon. At ang resulta? Mas mainit na yakap. Mas madalas na halik. Mas malapit na ugnayan. Kaya mo ring maranasan iyon. Kaya manatili ka hanggang sa huli ng video na ito. Dahil ang impormasyong ito, maaaring baguhin ang relasyon mo sa pamilya mo magpakailanman. 3 dahilan kung bakit may amoy ang katawan ng matatanda at walang nagsasabi sa inyo. Maaaring iniisip mo, araw-araw naman akong naliligo. Maayos akong maglinis. Bakit parang may amoy pa rin ako? Maraming matatanda ang nagtatanong nito. At ang totoo, may 3 pagbabago sa katawan na hindi mo namamalayan pero malakas ang epekto sa amoy mo. Ang una, bumaba ang pagpapawis. Habang bata pa tayo, ang katawan ay nagpapalabas ng halos 1 litro ng pawis kada araw. Pero pagtungtong ng edad 60 pataas, halos kalahati na lang ang lumalabas. Akala ng iba, buti nga yan, hindi na ako basa ng pawis. Pero sa totoo lang, masama ito. Ang pawis ay isang likas na panlinis ng katawan. Dito lumalabas ang mga lason at dumi. Kapag kaunti ang pawis, nananatili sa balat ang dumi, at ito ang pagkain ng bakterya na nagdudulot ng amoy. Ang pangalawa, nagbabago ang sebum o natural na langis ng balat. Sa edad na 50 pataas, dumarami ang isang uri ng kemikal sa sebum na tinatawag na nominal. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit may amoy matanda. Hindi ito na amoy ng mismong may katawan, pero ramdam ng mga kasama mo sa bahay. Ang pangatlo, natutuyuan ang bibig. Kapag kaunti na ang laway, dumarami ang bakterya sa bibig. Nagiging mas maasim ang hininga. Si Aling Rosa, 69 anyos, ang sabi, napansin ko na kapag nagsasalita ako, parang may amoy. Nahihiya akong kausapin ang mga apo ko. Ito ang 3 dahilan at hindi mo ito maririnig sa karaniwang check-up. Ngunit ito rin ang susi sa solusyon. Dahil kung alam mo kung bakit may amoy, mas madali mo ring malalaman kung paano ito matutugunan. Kaya huwag mong i-pause ang video na ito. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang eksaktong lugar sa katawan na 70% ng matatanda ay nakakalimutang linisin, pero ito ang ugat ng problema. Ang isang lugar sa katawan na hindi mo nililinis, pero diyan nagmumula ang amoy. Narito na tayo sa pinakaimportanteng bahagi ng usapan. Marami ang nagtatanong, "Dok, araw-araw naman akong naliligo. Pero bakit parang may amoy pa rin ako?" Ang sagot ko, hindi sapat ang paliligo kung hindi mo tama ang nililinis. Sa loob ng halos 50 taon kong pag-aalaga sa mga nakatatanda sa Pilipinas, may natuklasan akong pattern. May isang bahagi ng katawan na halos 70% ng matatanda ay nakakalimutang linisin ng maayos. At dito mismo, nagsisimula ang hindi ka nais-nais na amoy. Aling Ofelia, 72 anyos, taga Batangas, ay isa sa mga pasyente ko. Laging malinis. Laging naliligo. Pero ramdam niya na tila umiiwas ang kanyang apo kapag malapit siya.
Noong tinanong ko kung paano siya maligo, nabigla ako sa sagot niya. Dok, nililinis ko lang yung harapan, likod, paa pero yung likod ng lieg at likod ng tainga, bihira ko mapansin. At doon ko siya tinuruan. Ang mga bahagi ng katawan na may tiklop o tagong espasyo, tulad ng batok, kilikili, ilalim ng dibdib, pusod, singit, likod ng tuhod, at loob ng siko, ay mga lugar na paborito ng bakterya. Bakit? Dahil doon naiipon ang pawis, sebum, at balat na patay. At dahil madalas hindi ito nabababad o nahahaplos ng maigi sa paliligo, nagiging sentro ito ng amoy. At hindi lang iyon, ang likod ng lieg at tainga, lalo na sa mga kalalakihan, ay bihirang-bihirang malinis ng mabuti. Iyon ang invisible zone ng amoy. Kaya, mula noon, tuwing maliligo si Aling Ofelia, ginagamit niya ang malambot na bimpo para dahan-dahang kuskusin ang mga bahagi ng katawan na may tiklop o balumbon. Pagkalipas ng 2 linggo, tuwang-tuwa siyang bumalik sa klinika. Dok, nilapitan na ulit ako ng apo ko. Niyakap pa ako. Sabi niya, mabango na raw ako. Kaunting pagsisikap lang. 3 minuto lang bawat araw. At posibleng mawala ang 70% ng amoy na yon na akala mo ay natural na sa pagtanda. Huwag mo itong baliwalain. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 2 karagdagang lugar sa katawan na bihira ring linisin, pero kung maalagaan mo, mas lalo pang gaganda ang epekto. 2 bahagi ng katawan na nag-ipon ng amoy, ngunit madalas hindi nililinisan. Sa nakaraang bahagi, natutunan mo ang tungkol sa mga tiklop ng katawan na dapat linisin ng mabuti. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang 2 pang lugar na madalas nating nakakaligtaan, pero kapag inalagaan mo ng tama, mapapansin agad ng pamilya mo ang pagbabago. Ang una, Anit o Scalp. Dok, araw-araw naman akong naghuhugas ng buhok, sabi ng karamihan. Pero ang tanong ko palagi, hinahaplos mo ba talaga ang anit mo? Ang buhok ay parang palamuti lamang. Ang tunay na pinanggagalingan ng amoy ay ang balat sa ilalim nito, ang anit. Sa pagtanda, tumitindi ang produksyon ng langis sa anit, lalo na kung bihira itong hinahaplos o masahiin sa shampoo. Si Mang Ernesto, 65 anyos, ay dating sanay magbanlaw lang ng mabilis. Nang turuan ko siyang masahehin ang anit gamit ang mga dulo ng daliri sa bawat paliligo, napansin niya agad ang epekto. Dok, hindi na nanlalangis ang buhok ko. At ang apo ko, tinapik pa ang ulo ko. Dati iniiwasan ako. Ang sikreto, malinis na anit katumbas equals preskong pakiramdam. Hindi kailangan ng mamahaling shampoo, basta banlawin ng mabuti at siguraduhing naabot ang mismong balat ng ulo. Ang ikalawa, mga paa, lalo na ang pagitan ng mga daliri. Ito ang pinakaaktibong bahagi pagdating sa pawis. Nasa loob ito ng medyas at sapatos buong araw, kulob, mainit, basa. Perpektong lugar para sa bakterya. Si Aling Marita, 68 anyos, ay reklamo ng reklamo, lagi akong tinatakpan ng anak ko ng pabango. Pero noong sinuri ko ang mga paa niya, napansin ko agad, basang-basang singit ng daliri, hindi tuyo. Sinabi ko sa kanya, gamitin mo ang sabon at kuskusin ang pagitan ng mga daliri araw-araw. At tuyuin ang tuwalya bago magmedyas. Sa loob lang ng 1 linggo, sinabi niya, Dok, nawala yung amoy sa kwarto ko. At si manugang ko, hindi na nagbubukas ng bintana. Anit at paa. 2 bahagi na parang maliit ang papel, pero malaki ang epekto sa relasyon mo sa bahay. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa mga simpleng hakbang ng pag-aalaga sa sarili. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang tamang paraan ng paliligo para sa mga matatanda, kung kailan, paano, at anong tubig ang dapat gamitin upang mas maging epektibo ang paglilinis. Tamang paraan ng paliligo para matatanda, maliit na pagkakamali, malaking amoy. Marami sa ating mga matatanda ang palaging sinasabing, naliligo naman ako araw-araw. Pero kapag tinanong mo kung paano sila maligo, doon lumalabas ang mga pagkukulang. Ngayong araw, ituturo ko sa iyo ang tamang paraan ng paliligo para sa mga nakatatanda, batay sa libo-libong kaso na personal kong naobserbahan. Dahil minsan, akala mong tama ang ginagawa mo pero sa totoo lang, pinapalala pa pala ang amoy ng katawan. Una, mainit ba o masyadong mainit ang tubig na gamit mo? Marami sa atin, lalo na sa malamig na panahon, gustong-gusto ang maligambam hanggang mainit na tubig. Pero tandaan, ang sobrang init na tubig ay sumisira sa natural na pananggalang ng balat.
At kapag nasira ang sea protective barrier, mas mabilis kang mag-amoy. Kaya, ang inirekomenda kong temperatura, mga 38 hanggang 40 degrees Celsius lang, sakto para malinis ang balat, pero hindi marahas. Ikalawa, gamit mo ba ang kamay lang o may bimpo o espongha? Ang paggamit ng malambot na bimpo ay nakatutulong upang mas marahang alisin ang mga dumi at sebum sa balat. Pero mahalaga rin ang huwag kuskusin ng madiin, lalo na kung manipis na ang balat mo. Dahan-dahan, paikot na galaw, at siguraduhing naaabot ang mga nakatagong bahagi. Ikatlo, gamit mo ba ang tamang sabon? Maraming matatanda ang gumagamit ng matapang na sabon, yung may pabango, mabula, masarap sa pakiramdam. Pero ito ang problema. Ang matapang na pabango ay pinapatungan lang ang amoy, hindi nito tinatanggal ang sanhi. At masama pa, natutuyo nito ang balat, kaya mas lalong nabubuo ang old person smell. Ang solusyon, mild na sabon, walang matapang na amoy, at hindi masyadong mabula. Ika-4, naghuhugas ka ba ng buhok tuwing ligo? Hindi kailangang araw-araw mag-shampoo, pero ang masahe sa anit araw-araw gamit ang tubig at kamay ay malaking tulong. Dahil ang anit ang isa sa pinagmumulan ng amoy na hindi mo alam. Panghuli, tinutuyo mo ba ng husto ang katawan pagkatapos maligo? Ito ang madalas makalimutan. Ang basa o mamasamasang bahagi ng katawan, lalo na ang pagitan ng daliri, ilalim ng suso, singit, ay paboritong tirahan ng bakterya. Kaya tuwalya na malambot, dahan-dahang tapik-tapik, hindi kuskos, at siguraduhin tuyo bago magbihis. Maliit na pagkakamali sa paliligo ay pwedeng magdulot ng malaking epekto sa amoy. Pero kapag naitama mo ito, mararamdaman mo ang kaginhawaan agad sa loob ng isang linggo. Sa susunod, pag-uusapan natin ang mga pagkain na nagpapabaho ng katawan at ang mga gulay at prutas na panlaban dito. Mga pagkaing nakakapagpalala ng amoy at gulay na pwedeng kontrabaho. Ngayong alam mo na kung paano alagaan ang katawan mula sa labas, panahon na para pag-usapan ang mga nanggagaling sa loob, partikular na ang pagkain. Marami ang hindi nakakaalam na ang kinakain mo araw-araw ay may direktang epekto sa amoy ng iyong katawan. Hindi lang ito tungkol sa pabango o sabon. Ito ay tungkol sa kung anong inilalagay mo sa tiyan mo. Unahin natin ang mga pagkaing nagpapabaho ng katawan. Kape at alak. Sa kultura nating Pilipino, maraming matatanda ang sanay sa kape tuwing umaga. May ilan din na umiinom ng tea konting tagay tuwing gabi. Pero alam mo ba? Ang kape at alak ay parehong nakakatuyo ng katawan. Kapag kulang ka sa tubig, mas mahirap ilabas ang dumi, kaya naa-absorb muli ng katawan ng amoy at lumalabas ito sa balat. Si Mang Lino, 70 anyos, ay iniinom ang 3 tasa ng kape bawat araw. Noong pinababa ko sa isa lang, at dinagdagan ng mainit na tubig, 1 linggo lang, naramdaman niya agad ang pagbabago. Dok, hindi na ako pinagpapahiran ng apo ko ng kolog, sabi niya. Karne at mantika. Ang sobrang pagkain ng mamantikang karne, lalo na ang prito, ay nakapagpapabigat ng panunaw. Kapag hindi agad natunaw, nabubulok ito sa bituka at naglalabas ng amoy. Lumalabas ito sa balat sa pamamagitan ng pawis. Instant noodles at deleta. Masarap at mabilis. Pero punong preservatives at sodium. Ang resulta, mas maraming toxin sa katawan at mas maraming amoy sa balat. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pagkaing panlaban sa amoy. Mga prutas na maraming tubig. Pakwan, peras, pipino at kamatis. Lahat ng ito ay tumutulong upang ilabas ang dumi sa ihi. Mas malinis na katawan, mas preskong pakiramdam. Bawang at sibuyas. Ha? Hindi ba yan ang mabaho? Habang niluluto, may amoy. Pero kapag kinain ng tama at regular, ang bawang ay may sangkap na tinatawag na alisin. Isang natural na antibacterial at antioxidant. Ito ang tumutulong para bawasan ang amoy ng katawan mula sa loob. Kamatis at mansanas. Mayaman sa antioxidant. Kapag regular mong kinain, nababawasan ang pag-oxidize ng sebum sa balat, na siyang dahilan ng amoy matanda. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling supplement. Ang kailangan mo lang ay prutas at gulay na kayang-kaya ng budget. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pangangalaga sa bibig, dahil ang hininga ay isa rin sa pinagmumulan ng amoy na hindi mo alam. Masamang hininga sa pagtanda at ang simpleng lihim para maiwasan ito. Habang nakatutok tayo sa katawan, madalas nating nakakalimutang pagtuunan ng pansin ang isang napakahalagang bahagi, ang bibig.
Ang hininga tahimik pero matapang. At sa maraming matatanda, ito ang pinagmumulan ng amoy na hindi nila alam. Si Aling Letty, 71 anyos, ay nagsabi sa akin, "Dok, parang pag nagsasalita ako, napapansin kong umiilag ang mga apo ko. Nahihiya na akong makipagkwentuhan." Kapag tinanong ko kung ilan beses siya nagsisipilyo, ang sagot niya, 1 o 2 lang sa isang araw, at minsan nakakalimutan ko. Sa totoo lang, ang bibig ng matatanda ay mas madaling matuyuan. Bumababa ang produksyon ng laway sa pagtanda, at dahil dito, dumarami ang bakterya. At kapag mas marami ang bakterya sa bibig, mas matapang ang hininga, lalo na kung kulang sa linis. Ngayon, narito ang mga simpleng hakbang upang labanan ang masamang hininga. Magsipilyo ng 3 beses sa isang araw. Hindi lang tuwing umaga at bago matulog, maganda ring magsipilyo pagkatapos ng tanghalian. Sa ganitong paraan, hindi na bibigyan ng panahon ang bakterya para dumami. Gumamit ng tongue scraper. Ito ang isa sa mga sikreto na bihirang ituro. Ang dila ay para bang espongha na kumakapit sa mga dumi. At ang sipilyo lang ay hindi sapat para tanggalin ito. Makabibili ng tongue scraper sa mga botika, mura lang. Gamitin ito 1 beses kada araw. Maraming pasyente ko ang nagsabi, "Dok, nung una ay parang nasusuka ako sa tongue scraper, pero nasanay din ako. At grabe ang epekto, fresh agad ang hininga ko." Kumuha ng sugar-free gum na may xylitol. Ang xylitol ay hindi lang pampalasa. Tumutulong ito upang pataasin ang produksyon ng laway na siyang natural na panlinis ng bibig. Magandang ngumuyain ito 0 minuto pagkatapos kumain. Uminom ng sapat na tubig. Kung tuyo ang bibig, lalong mabaho ang hininga. Kaya siguraduhin na uminom ng mainit o maligambam na tubig sa buong araw. Ang kalinisan ng bibig ay may kinalaman hindi lang sa hininga, kundi pati sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. Sino ba namang gustong makipag-usap kung alam mong may amoy ang bunganga mo? Sa susunod, tatalakayin natin ang mga gamit sa bahay, tulad ng sapatos, damit at sapin ng kama, na palihim ding nag-ipon ng amoy. Ang amoy ay hindi lang sa katawan, damit, sapatos at higa ang dapat mong bantayan. Maraming matatanda ang nagsasabing, "Dok, sinunod ko na lahat ng payo mo, araw-araw na akong naliligo, nagbibihis, naglilinis ng katawan. Pero bakit parang may amoy pa rin sa bahay ko?" Ang sagot, minsan, hindi sa katawan nagmumula ang amoy, kundi sa mga gamit sa paligid mo. Kapag nilinis mo na ang katawan pero ang damit, sapatos at kumot ay luma at madalang labhan. Parang pinapalitan mo lang ang amoy, hindi mo talaga ito inaalis. Narito ang mga bagay na dapat mong bantayan. Damit at panloob, brief, panty, sando. Kapag nasuot mo na kahit 1 beses, huwag mo nang ulitin ng hindi nilalabhan. Ang pawis, sebum, at bakterya ay nananatili sa tela at kapag sinuot mo uli, bumabalik ang amoy sa katawan mo. Ayon kay Mang Ramon, 74 anyos. Dati, 3 araw ko sinusuot ang sando ko, lalo na kung di naman ako lumalabas. Pero mula ng araw-araw ko itong pinapalitan. Sabi ng anak ko, "Tay, ang presko mo na. Gamitin ang cotton na tela. Hindi lang komportable, kundi mas tumutulong sa paghinga ng balat." Ang synthetic na tela ay nagpapabaho, lalo na sa mainit na panahon. Mga sapatos at medyas. Ang paa ay may libu-libong sweat glands. Kahit hindi mo naamoy, sumisipsip ang sapatos sa pawis at amoy ng paa. Kapag hindi pinatuyo ng maayos o hindi pinapalitan, parang pinapaikot lang sa bahay ang amoy. Gawin ito. Palitan ang medyas araw-araw. Gumamit ng cotton socks. Huwag magsuot ng parehong sapatos 2 araw na sunod-sunod. Ipatuyo ang loob ng sapatos sa araw o isprayan ng baking soda. Mga sapin sa kama, kumot, punda, bedsheet. Ang balat mo ay may dumi, sebum at pawis na lumalabas sa gabi. Kapag lingguhan mong hindi nilalabhan ang punda, bedsheet at kumot, doon kumakapit ang amoy ng katawan mo. Si Aling Teresita, 76 anyos, ay umamin, "Dok, totoo pala, nung nilabhan ko ang mga punda kada linggo, mas mabango ang buong kwarto ko. Wala na rin reklamo ang manugang ko." Ang sikreto, isang simpleng routine ng paglaba at pagkukusa. Kung nililinis mo ang katawan mo, linisin mo rin ang mga bagay na araw-araw mong ginagamit. Panahon na para mawala ang amoy at muling maging malapit sa mga mahal mo.
Ngayong narinig mo na ang lahat, mula sa sanhi ng amoy, hanggang sa tamang paliligo, pagkain, pangangalaga sa bibig, at paglinis ng mga gamit sa bahay. Isa na lang ang kulang, ang simulan mo ito ngayon. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling produkto. Hindi mo kailangan ng mga pabangong imported o sabon na may kemikal. Ang kailangan mo ay kaalaman at kaunting disiplina. Kung susundan mo ang mga payong ito araw-araw. Maligambang na tubig tuwing umaga. Maikling lakad sa araw. Maingat na paliligo at paglilinis ng bahagi ng katawan. Pagkain ng prutas at gulay. Malinis na sapin sa higaan at damit. At higit sa lahat, pagmamahal sa sarili. Sa loob ng isang linggo, mapapansin mong nagbabago ang tingin ng pamilya mo sa iyo. Hindi na sila umiilad. Hindi na sila nagbubukas ng bintana. Muli kang yayakapin, kakatabiin at kakausapin. Si Aling Lourdes, 73 anyos, ang sabi. Dok, sa loob ng maraming taon, akala ko normal lang ang may amoy sa pagtanda. Pero ngayon, ang apo ko, kusa nang humihiga sa tabi ko, habang nanonood ng salamat sa mga payo mo, binigyan mo ako ng panibagong sigla. Kaya mo rin yan. Wala sa edad ang pagiging presko, kaaya-aya, at malapit sa pamilya. Ang kailangan lang ay kumilos ka ngayon. Huwag mo nang hintayin pang may magsabi sa iyong may amoy ka. Huwag mo nang hayaan pang lumayo ang mga mahal mo. Ang amoy ay hindi bahagi ng pagtanda. Ito ay senyales lang na panahon na para alagaan mo muli ang sarili mo. Magsimula ngayon. Muling mahalin ang iyong katawan. At muli kang mamahalin ng buong buo ng mga taong mahalaga sa iyo.